Pagtungtong sa mahiwagang kaharian. Kabanata 881, nagising si Yanrozo. Ito ang spirit binding spell na matagal nang hinahanap-hanap ni Chinyu. Ngayong nasa kamay na niya ito, naramdaman pa ni Chinyu na medyo hindi ito totoo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumakbo patungo sa Divine Alchemist Pavilion. Sa sandaling ito, naibalik na si Gu Xinghe sa pangalawang Mystic Realm. Sa Mystic Realm, si Gu Zixhen ay parehong nagalit at medyo nabalisa. Diba sabi ko bawal kang makipag-away sa kanya? Ilang araw na lang, hindi mo ba kayang pigilan? Hindi napigilan ni Gu Zixhen na mapag-alitan. Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang Chinyu na iyon ay puno ng masasamang salita, paano ko siya matitiis kung hahayaan ko siyang pag-alitan ako, saan pupunta ang aking mukha? Mukha. Marunong ka pa ring magmalasakit sa mukha. Galit na galit si Gu Zixhen kaya natawa siya. Sa huli, nabugbog ka ng kalahati hanggang mamatay sa isang suntok, at ang mukha mo sa pangalawang Mystic Realm ay ikaw lang ang naitapon. Sa pagbanggit ng bagay na ito, si Gu Xinghe ay puno ng galit. Naging pabaya ako. Ikinuyom ni Gu Xinghe ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Ang kabiguan na ito ay walang alinlangan na naging sanhi ng pagkawala ng buong mukha ni Gu Xinghe. Tatay, ano man ang mangyari, kailangan ko siyang kalabanin muli. Hindi sinasadyang sabi ni Gu Xinghe. Malamig na sinabi ni Gu Zixhen, ngayon, ang mga bagay ay wala na sa aming kontrol. Ibinuka ni Gu Xinghe ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit naputol ito ni Gu Zixhen. Dahil sa iyo, ang mga nakatataas ay napakalungkot na nagbigay sila ng death order sa sandaling matagumpay na makapasok ang isang martial saint, agad silang magpapadala ng isang martial saint upang patayin si Chinyu, malamig na sabi ni Gu Zixhen. Nagmamadaling sinabi ni Gu Xinghe, kung gayon, pangungunahan ko ang koponan. Ads by Pop Future. Maaari kang manatili sa pangalawang lihim na kaharian, malamig na sabi ni Gu Zixhen. Ayoko. Si Gu Xinghe ay sobrang matigas ang ulo. Hindi na ako makakabalik ng malungkot. Gusto kong bumalik sa Jingdo Martial Arts Association. Gusto talagang tumanggi si Gu Zixhen, ngunit napakatigas ng ulo ni Gu Xinghe. Walang magawa, tumango lang si Gu Zixhen at sinabing, maaari kitang payagan na bumalik, ngunit bago pa mabuo ang Martial Saint, wala kang magagawa. Okay. Mabilis na sumang-ayon si Gu Xinghe. Para kay Gu Xinghe, hanggat makakabalik siya sa Jingdo Martial Arts Association, handa siyang sumang-ayon sa anuman. Tiisin mo, hindi ito aabot ng higit sa isang linggo. Tinapik ni Gu Zixhen ang balikat ni Gu Xinghe. Pagdating ng oras na iyon, papatayin ng isang martial saint si Chinyu at ibabalik si Yanrozo. Tuldok. Sa kabilang banda, hawak ni Chinyu ang spirit binding spell habang nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa Medicine God Pavilion. Pagkapasok niya sa pinto, hindi na makapaghintay si Chinyu na magtanong, Pavilion Master, nasaan si Rozo? Nasa secret room siya. Hindi naiwasang maguluhan ang Pavilion Master. Nanginginig ang mga kamay ni Chinyu habang sinabi niya, spirit binding spell. Mayroon akong spirit binding spell. Nang marinig ito, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ng Pavilion Master. Ipinagpalit mo si Gu Xinghe dito. Sinubukan ng Pavilion Master na magtanong. Tumango si Chinyu? Oo, kaya hinahanap ko si Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Sa puntong ito, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-aksaya ng oras, dalhin mo ako sa sekretong silid ng mabilis. Hindi na makapaghintay si Chinyu na makita si Yanrozo pagkatapos niyang magising. Walang magawa ang Pavilion Master, kahit na mayroon ka ng spirit binding technique, kailangan mo pa rin ng panahon para maunawaan ito. Huwag mong sabihing plano mong gamitin ang aklat na ito para iligtas siya. Natigilan si Chinyu. Tinapot niya ang kanyang ulo at awkward na sinabing, natuwa ako at nakalimutan ko na. Pavilion Master, bigyan mo ako ng kalahating araw. Nagmamadaling binati ni Chinyu ang Pavilion Master at pagkatapos ay bumalik sa tirahan ng kanyang nakatatanda. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Chinyu, hindi mapigilan ni Zhang Yijio na sumimangot. Kailangan bang maging sobrang excited?
Ano ang maganda sa Yanruozo na ito, mahinang ungol ni Zhang Yijio. Tuldok tuldok tuldok. Sa tirahan ng matanda. Naka-cross-legged si Chinyu sa kama. Nasa harap niya ang spirit binding technique. Sa talento ni Chinyu, hindi siya nagtagal upang maunawaan ang isang cultivation technique. Kahit na ito ay isang heaven-tier cultivation technique, tatagal lang siya ng ilang oras. Gayunpaman, hindi matahimik ang isip ni Chinyu sa sandaling ito. Naging dahilan din ito upang lumaki ang oras para makaintindi siya. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Pagkatapos ng buong 5 oras, sa wakas ay iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Isang mahabang hininga ang kanyang pinakawalan, at biglang bumukas ang kanyang mga mata. Itong spirit binding technique, isa talaga itong misteryosong technique, hindi napigilan ni Chinyu na umungol. Matapos maunawaan ang spirit binding technique, napagtanto ni Chinyu kung gaano kaitikot ang spirit binding technique na ito. Ang pamamaraan na ito ay hindi lamang maaaring maging sanhi ng espiritual na pakiramdam ng isang tao na mahulog sa walang hanggang pagtulog, maaari pa itong kontrolin ang espiritual na pakiramdam ng iba at pumirma ng hindi pantay na kontrata sa kanila. Ads by Pop Future. Sa kabutihang palad, ang espiritual na pakiramdam ni Yanruozo ay nahulog lamang sa walang hanggang pagkakatulog. Kung ang kanyang espiritual na kahulugan ay pinilit na pumirma ng isang kontrata, kung gayon ang caster lamang ang magkakaroon ng paraan upang mabawi ito. Lumabas si Chinyu sa tirahan ng Elder at dumating sa gusali ng Pavilion Master sa isang iglap. Sa sandaling ito, naghihintay dito ang Pavilion Master at ang 2 apprentice alchemist, at matagal nang nabuksan ang pinto ng Secret Chamber. Huminga ng malalim si Chinyu at mabilis na naglakad papasok sa secret chamber, nag-squat sa isang gilid ng medicinal pool. Sa medicinal pool, walang kapintasan pa rin si Yanruozo. Basang-basa sa medicinal bath ang maputi niyang balat at makapal na itim na buhok. Isang kaakit-akit na amoy ng panloob na chi at panggamot na halimuyak ang lumutang sa hangin. Kahit nakasalukuyang nasa coma si Yanruozo, hindi nabawasan ang kanyang alindog. Sa halip, nagdagdag ito ng isang pahiwatig ng kahinaan, na ginagawang protektado ang mga tao. Marahang hinawakan ni Chinyu ang kamay ni Yanruozo at sinabi sa mahinang boses, "Ruozo, sa wakas ay makakasama na tayo." Matagal nang naghintay si Chinyu para sa araw na ito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na sinimulang buhayin ang spirit binding spell. Ang mga kamay ni Chinyu ay kumikislap na may mahinang liwanag at nakasabit sa itaas ng ulo ni Yanruozo. Ang mga thread ng kakaibang liwanag ay parang mga alon ng tubig, dahan-dahang umiikot sa ilalim ng mga kamay ni Chinyu. Ang aura na ito ay parang manipis na belo, na tumatakip sa maselang katawan ni Yanruozo. Ang mga sinulid ng panloob na chi ay dumaloy sa kanyang maliliit na butas at pumasok sa kanyang katawan. Si Chinyu ay labis na kinabahan. Sa tabi niya, ang mukha ng Pavilion Master ay hindi maiwasang mag-alala. Bweng! Kasunod ng bahagyang tunog, isang gintong liwanag ang bumungad sa noo ni Yanruozo. Ang gininto ang liwanag na ito ay parang isang namumulaklak na bulaklak, dahan-dahang kumakalat mula sa kanyang noo. Pinawi ni Chinyu ang kanyang palad. Tumingin siya kay Yanruozo sa kanyang harapan na kinakabahan, ang kanyang puso ay nakabitin sa hangin. Mahigpit na kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Yanruozo. Napakatahimik ng silid, naririnig pa nga ng isa ang mahihina at maiksi nilang paghinga. Voila! Sa sandaling ito, isang tunog ang nagmula sa medicinal pool. Dahan-dahang itinaas ang palad ni Yanruozo. Kabanata 882, kaya kitang protektahan. Mahigpit na hinawakan ni Chinyu ang palso ni Yanruozo. Si Yanruozo, na nakahiga sa medicinal pool, ay dahan-dahang binuksan ang kanyang magagandang mata. Tulala siyang tumingin sa paligid. Halatang hindi siya pamilyar sa kanyang paligid. Hinailan ni Chinyu si Yanruozo sa kanyang mga bisig at tuwang-tuwang sinabi, "Ruozo, ikaw, sa wakas gising ka na." Upang makita si Yanruozo, si Chinyu ay naigal-inang na parang baliw. Ngayon, sa wakas ay mahawakan na niya ang taong mahal niya. Ilagay ang mga damit sa gilid. Sabi ng Pavilion Master at winagayway ang kanyang kamay. Inakay niya ang 2 medicine boys palabas ng secret room.
Sa lihim na silid, mahigpit na niyakap ni Chinyu si Yanrozo. Hindi napigil ang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Matapos siyang yakapin ng ganito sa hindi malamang tagal, dahan-daang binitawan ni Chinyu ang kanyang mga braso. Sa kanyang mga bisig, ang magagandang mata ni Yanrozo ay parang tubig. Ang kanyang maselang katawan ay nakasandal sa dibdib ni Chinyu. Itinaas niya ang ulo niya. Napalubog si Chinyu sa kanyang mga mata at hindi niya maalis ang kanyang sarili. Long time no see. Iniunat ni Yanrozo ang kanyang malajade na mga daliri at marahang tinapok ang ulo ni Chinyu. Pinunasan ni Chinyu ang mga luhang malapit ng tumulo sa kanyang mga mata at tumango ng mariin. Matagal nang hindi nagkita. Sa sandaling ito, si Chinyu ay tila may walang katapusang dami ng mga salita na sasabihin. Gusto niyang sabihin kay Yanrozo kung gaano niya ito na-miss nitong 2 taon, ngunit hindi maipahayag ng mga salita ang matinding pananabik na ito. Sa huli, lahat ng sinabi niya ay nauwi sa isang yakap. Marahang nagyakapan ang dalawa. Sa lihim na silid na ito, para itong isang magandang painting. Ads by Pop Future. Rozo, nagdusa ka. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, tinulungan ni Chinyu si Yanrozo na magsuot ng damit at mahinang sinabi. Ngumiti si Yanrozo. Ang nagdusa ay ikaw, hindi ako. Hindi ko maisip kung gaano karaming pressure ang naranasan mo sa 2 taon na ito, at kung anong uri ng pagdurusa ang iyong tiniis. Sa loob ng 2 buong taon, sinisisi ko ang sarili ko at nagsisisi kung hindi dahil sa akin, hindi ka maghihirap ng husto. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at umiling. Kung hindi dahil sa iyo, ang buhay ko ay isang pool ng walang tubig na tubig ngayong nabubuhay pa ako at nabubuhay pa sa harapan mo, sapat na upang patunayan na tama ang lahat ng iyong ginawa. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminga ng malalim si Chinyu at nagsabi, tatandaan ko sa aking puso ang ginawa sa iyo ng Jingdo Martial Arts Association, babayaran ko sila ng 1,000 beses, 100 beses ang halaga. Ayoko nang makita kang nakikipagsapalaran. Lumapit si Yanrozo at marahang hinaplos ang mukha ni Chinyu. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ito isang panganib, ito ay isang responsibilidad na sinabi ko noon, tiyak na hahayaan kitang tumayo sa pinakamataas na tuktok ng Jingdo at makita ang pinakamagandang tanawin. Hindi ko bibitawan ang sinumang nanakit sa iyo. Ang mga mata ni Chinyu ay puno ng kalupitan, ngunit nang tumingin siya kay Yanrozo, napuno sila ng lamang. Sa susunod, hayaan mo akong protektahan ka. Dahan-daang pinulupot ni Chinyu ang kanyang braso sa baywang ni Yanrozo. Kinaumagahan. Tinala ni Chinyu si Yanrozo at nagpakita sa gusali ng Pavilion Master. Pagbati, Pavilion Master. Bahagyang yumuko si Yanrozo at binati siya. Final ika ng Pavilion Master ang pagbati at nakangiting sinabi, Miss Yan, nagkita tayong muli. Si Chinyu, na nasa gilid, ay nagsabi, Pavilion Master, plano kong ilabas si Rozo para makapagpahinga ng ilang araw. Matagal na siyang nakahiga. Nang marinig niya ang mga salitang ito, bakas ng pag-aalala ang sumili sa mga mata ng Pavilion Master. Ads by Pop Future. Hinailan niya si Chinyu sa gilid at sinabi sa malalim na boses, nababaliw ka na ba? Napakaraming tao sa mundo ang nanunood kay Yanrozo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problemang ay dudulot mo kung ilalabas mo siya ng ganito? Sinabi ni Chinyu, ayon sa aking mga kalkulasyon, ang Martial Saint ay lilito lamang sa loob ng hindi bababa sa 6 na araw. Sa 6 na araw na ito, walang makakasakit sa kanya. Kung may gustong kumilos, pumunta lang at subukan. Ibinuka ng Pavilion Master ang kanyang bibig. May gusto siyang sabihin, ngunit nakapagdesisyon na si Chinyu. Nang makita ito, wala nang ibang masabi ang Pavilion Master. Tumango lang siya at sinabing, mag-ingat ka, tiyak na ipapadala ng Jingdo Martial Arts Association ang Martial Saint. Mawawala ako bago sila mawala. Bahagyang yumuko si Chinyu. At saka, Pavilion Master, pinakamabuting huwag ipaalam kay Rozo ang tungkol sa mga salitang ito. Ayokong mag-alala siya. Tumango ang Pavilion Master at sinabing, oo, naiintindihan ko. Kasunod noon, naglakad pabalik si Chinyu sa gilid ni Yanrozo. Anong pinag-uusapan nyo? Napakurap si Yanrozo at nakangiting tanong. Wala lang.
Simpleng palm lang. Ngumisi si Chinyu, ipinakita ang mapuputing ngipin. Bagamat sinubukan ni Chinyu ang lahat ng kanyang makakaya na itago ito, ang smart Yan Ruozo ay hindi malilinlang ng ganoon kadali. Dadalhin ba kita ng panganib? Huminto si Yan Ruozo sa kanyang paglalakad. Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, hindi, syempre hindi. Hindi. Tinaas ni Yan Ruozo ang kanyang kilay at ngumisi, katulad ka pa rin ng dati. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Pulang-pula ang mukha niya na parang batang nagkamali. Ads by Pop Future. Alam kong maraming tao ang naghahanap sa akin. Habang siya ay kumilos ng ganito, mas lalong kumirat ang puso ni Chinyu. Maraming tao talaga ang may gusto sa iyo. Inilatag ni Chinyu ang kanyang mga card. Ngunit sa piling ko, walang makakaalis sa iyo kung sino man ang maglakas loob na maghangad sa iyo, babaliin ko ang kanilang mga paa. Nang marinig ito, agad na humagalpak ng tawa si Yan Ruozo. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Chinyu, totoo ang sinabi ko, hindi na ako ang Chinyu noong nakaraang 2 taon, ay. Sige, naniniwala ako sa iyo, ngunit hindi natin kailangang magsapalaran, di ba? Marahang tinapik ni Yan Ruozo ang balikat ni Chinyu. Hindi, gusto kong makipagsapalaran. Si Chinyu ay parang nagtantrum. Hindi lang kita gustong isama sa paglalaro, gusto rin kitang dalhin sa Jingdo Tadayan family. Sa pagkakataong ito, makinig ka sa akin. Seryoso at hindi mapag-aalinlanganan si Chinyu. Ang magagandang mata ni Yan Ruozo ay nagulat kay Chinyu. Ilang sandali pa, ngumiti siya at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo. Bagamat siya ay medyo nag-aalala, gaano kasama ang maaaring maging pinakamasamang resulta. Bukod dito, ang kasalukuyang Chinyu ay maaaring talagang may kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Sumakay ang dalawa sa eroplano at dumiretso sa Jingdo. Ang maikling paglalakbay na ito ay mabilis na kumalat sa Martial Arts Forum. Malaking balita sina Chinyu at Yan Ruozo ay lumitaw sa airport. Nag-uusap at nagtatawanan silang dalawa na may matatamis na mukha, parang nasa bakasyon. Si Yan Ruozo, na 2 taon nang nawawala, ay talagang nagpakita sa airport. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Si Chinyu at Yan Ruozo ay hindi pa nakakarating sa Jingdo, ngunit ang balita ay tila lumaki ang mga pakpak at kumalat sa buong Jingdo. Mabilis na nakatanggap ng balita ang iba't ibang malalaking paksayon. Si Yan Ruozo, sa wakas ay lumitaw na. Hindi mabilang na mga organisasyon at paksayon ang hindi nalabanan ang taksong ito at sumugod sa Jingdo. Kabanata 883, Pagpasok muli sa Yan Manor. Unti-unting lumalapit ang panganib, ngunit walang pakialam si Chinyu. Hanggat walang martial saints ang ipinanganak, si Chinyu ay hindi matatakot sa sinuman. Pagkarating sa Jingdo, biglang nagtanong si Yan Ruozo, bakit kailangan mong pumunta sa Jingdo? Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, bagaman hindi pa kita nagawang matakot sa sinuman, gusto kong mamuhay ng normal na mag-asawa kasama ka. Matapos kumpirmahin ng dalawa ang kanilang relasyon, kakaunti na lang ang oras nila para magsama. Ngayon na sa wakas ay bukas na silang magkasama, natural na hindi ito palampasin ni Chinyu. Pumara siya ng kotse mula sa airport at dumiretso sa manor ng pamilya Yan. Isang paglalakbay lamang sa paliparan ay naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao upang kumuha ng mga larawan at i-circulate ang mga ito. Sa sandaling ito, nakita na rin ni Han Wei ang iba't ibang larawan na kumakalat sa internet. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang napuno sa kanyang dibdib. Tuldok. Hindi nagtagal, dinala ni Chinyu si Yan Ruozo sa manor ng pamilya Yan. Ang manor ng pamilya Yan ay kasing higpit ng dati. Hindi pinahintulutang lumapit ang mga estranghero mula sa 12-dosenang metro ang layo. Mula nang umalis si Yan Ruozo, ang manor na ito ay naging pag-aari ni Yan Sihay. Dito nanirahan si Zhang Yin sa buong taon. Sa muling pagbabalik sa manor ng pamilya Yan, nagkaroon si Yan Ruozo ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Ang mga eksena ng nakaraan ay hindi maiwasang lumabas sa kanyang puso. Ang mga masasayang oras na iyon ay tila nawala na sa kabutihan. Tumigil ka, ito ang asyenda ng pamilyang Yan, walang sino man ang pinahihintulutang lumapit.
Napakabilis, 2 bodyguard ang sumugod. Ngunit nang makalapit sila ay natigilan sila sa mismong lugar. Miss, medyo nanginginig ang boses ng bodyguard. Napangiti si Yanruozo at sinabing, bakit hindi mo ako nakikilala? Hindi, syempre hindi. Kinawian ng bodyguard ang kanyang kamay. Kung gayon, bakit hindi ka mabilis na tumabi? Mahinang sabi ni Yanruozo. Bakas ang pagkapahiya sa mukha ng bodyguard. Miss, inutusan tayo ni President Yan na bawal lumapit sa akin. Yutil na sabi ng bodyguard, medyo nalilito. Hindi napigilan ni Chinyu na mapag-alitan, ito ang tahanan ni Ruozo, Yan Sihai, kung may tutol siya, hayaan mo lang siyang pumunta sa akin. Nang makita ito, ang bodyguard ay hindi na nang ahas na magsalita pa. Tumango lang siya at gumawa ng paraan. Sina Chinyu at Yanruozo ay pumasok sa manor ng pamilyang Yan. Pagkapasok nila ay tinawagan agad ng bodyguard si Yan Sihai. President Yan, Miss is back, bulong ng bodyguard. Ano? Biglang tumayo si Yan Sihai. Malamig niyang sinabi, Yanruozo. She's back. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yan Sihai. Paikot-ikot siya sa opisina. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, sino ang kasama niya? Kasama si Chinyu. Ang bodyguard ay hindi nang ahas na itago ito. Nang marinig niya ang pangalan ni Chinyu, ang ekspresyon ni Yan Sihai ay lalong naging malungkot. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ni Yan Sihai, nakuha ko. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, agad na ginamit ni Yan Sihai ang kanyang mga koneksyon at tumawag ng 3 half-step martial saints para sumugod patungo sa Yan Family Manor. Yan Family Manor. Sa sandaling pumasok sina Chinyu at Yanruozo sa pinto, nakita nila si Zhang Yin na nakaupo sa sofa na parang isang noblewoman. Sa pagtingin kay Yanruozo at Chinyu sa kanyang harapan, ang ekspresyon ni Zhang Yin ay lalong naging hindi magandang tingnan. Bigla siyang tumayo at nagalit, sino ang nagpapasok sa iyo? Bilisan mo at lumabas. Bago pa makapagsalita si Yanruozo, malamig na sinabi ni Chinyu, ikaw ang dapat na lumabas. Agad na nagalit si Zhang Yin, ikaw ay isang tagalabas, ano ang kinalaman nito sa iyo? Yanruozo, makinig kang mabuti, ang Yan Family Manor na ito ay akin na kung matino ka, lumabas ka kaagad, o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu habang naglalakad patungo kay Zhang Yin step by step. Sabi ko umalis ka na dito, naiintindihan mo ba? Napakalamig ng tono ni Chinyu. Ang malakas na pressure ay naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ni Zhang Yin. Ang 2 bodyguard ni Zhang Yin ay nagmamadaling lumabas at humarang sa harap ni Zhang Yin. Kunin mo, ilabas mo siya rito. Kulat na sabi ni Zhang Yin. Oo. Ang 2 bodyguard ay sumugod patungo kay Chinyu nang walang sinasabi. Walang sinabi si Chinyu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at binasag ang 2 sa meat paste. Nang makita ang eksenang ito, agad na napasigaw si Zhang Yin sa takot. Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at sinampal siya sa bibig. Bagamat hindi masyadong malakas ang sampal, nabasag pa rin nito ang higit sa 10 ng mga ngipin ni Zhang Yin at namaga ang kanyang bibig. Huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na patayin ka, malamig na sabi ni Chinyu. Matagal nang natakot si Zhang Yin sa kanyang talino. Tinakpan niya ang bibig niya at tumalikod para tumakbo. Matapos siyang itaboy, pinitik ni Chinyu ang kanyang daliri at tinapos ang 2 bangkay. Pagkatapos, tumingin si Chinyu kay Yanruozo at sinabing, okay lang. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Yanruozo. Hindi sasang-ayon si Yan Sihai sa iyo, sabi ni Yanruozo sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Ngumiti si Chinyu at sinabi, hindi ako natatakot sa kanya ngayon. Hindi alam ni Yanruozo ang kasalukuyang lakas ni Chinyu. Ang alam niya lang ay napakalaki ng pamilyang Yan, at ang kapangyarihang magagamit nila ay hindi maisip. Chinyu? Huwag maliitin si Yan Sihai, ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa iyong imahinasyon, sabi ni Yanruozo sa mahinang boses. Napangiti si Chinyu at sinabi, huwag kang mag-alala, kahit na mahanap niya ang makalangit na hari, hindi ito gagana ngayon. Nang makita ito, bahagyang napabuntong hininga si Yanruozo.
Si Chinyu ay hindi sineseryoso si Yan Sihai. Hinailan niya si Yan Ruozo at umakyat. Sa pagtingin sa lugar kung saan siya lumaki, si Yan Ruozo ay mayroon ding hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Nakahiga siya sa malaking kama na kinaroroonan niya noon at medyo tamad na boses ang sinabi niya, parang walang nagbago, pero parang nagbago din ang lahat. Humiga si Chinyu sa kanyang gilid at sinabi sa mahinang boses, Rozo, magkakaroon tayo ng higit pa. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti, ninanamnam ang sandaling ito ng kaligayahan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chinyu ang ilang panloob na chi na papalapit sa kanya. Yan Sihai, dumating ka talaga. Hahanapin na lang sana kita. Hindi napigilan ng mga sulok ng bibig ni Chinyu na pumulupot sa isang malamig na ngiti. Sa isang saglit lang, nagdala si Yan Sihai ng 3 half-step martial saints at itinulak ang pinto para makapasok. Nasa tabi rin niya si Zhang Yin. Guro, kailangan mong ipaghiganti ako. Tinapin ni Zhang Yin ang kanyang bibig at sinabing may masakit na ekspresyon. Sa sandaling nakita niya si Yan Sihai, mabilis ding tumayo si Yan Ruozo. Hindi niya namamalayan na sinanggan niya si Chinyu sa likod niya at sinabing, Tito, ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Chinyu. Sinabi ni Yan Sihai na may malamig na mukha, Yan Ruozo, tinulungan mo talaga ang isang tagalabas. Sabihin mo sa akin, anong krimen ang dapat mong gawin? Gagawin ko ang krimen ng lolo mo. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura. Yan Sihai, ang kapal talaga ng balat mo. Saan mo nakuha ang mukha para magsalita ng ganyan? Bahagyang ipinikit ni Yan Sihai ang kanyang mga mata at ngumisi, alam kong may mga kakayahan ka kamakailan, ngunit sa harap ng Mayan family, wala ka. Habang nagsasalita siya, napaatras si Yan Sihai. Huwag kang mag-alala, aalagaan ka ng aking 3 half-step martial saint na kaibigan. Malamig na sabi ni Yan Sihai. Half-step martial saint. Nang marinig niya ang mga salitang ito, agad na namutla ang mukha ni Yan Ruozo. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang half-step martial saint. Chapter 884, Patunayan mo. Kahit na ang malaking pamilyang yan ay hindi nakahanap ng ilang half-step martial saints. Pagpapadala ng 3 martial saints, kailangan ba? Walang kamalay-malay na hinarang ni Yan Ruozo si Chinyu sa likod niya. Sa kanyang opinyon, si Chinyu pa rin ang binata na nangangailangan ng proteksyon. Ngumisi si Yan Sihai, Yan Ruozo, kung talagang naaawa ka sa kanya, sumunod ka sa akin ng masunurin, hahayaan ko siyang mabuhay. Nagngangalit si Yan Ruozo. Magsasalita pa sana siya, marahang tinakpin ni Chinyu ang kanyang bibig. Ang 3 half-step martial saints ay hindi nararapat na banggitin. Ngumisi si Chinyu at sinabi, Nitong 2 taon, hindi ako nag-aksaya ng oras. Kung hindi, paano kita nadala sa pamilya yan ng buong tiwala? Pagkatapos niyang magsalita, hinaranggan ni Chinyu si Yan Ruozo sa likod niya. Huwag mong sayangin ang oras kung mag-isa kay Ruozo, malamig na sabi ni Chinyu. Sumigaw si Yan Sihai, patayin mo siya. Ang 3 half-step martial saints ay agad na humakbang patungo sa Chinyu. Hindi alam kung ito ay dahil sa panig ni Yan Ruozo o sa biglaang pagtaas ng lakas ni Chinyu, ngunit ang panloob na chi ni Chinyu ay hindi pa nagagawang malakas nang harapin niya ang 3 half-step martial saints. Sa isang galit na dagindong, ang kanyang mga kamao ay namuo sa isang hugis dragon. Pagkatapos, biglang nabasag ang kamao ni Chinyu na parang bola ng kanya na sumasabog sa tabi ng kanyang tainga. Boom! Ang parang bahaghari na aura na iyon ay biglang tumaas, at ang mapanirang kapangyarihan ay bumuhos na parang talon. Pinrotektahan ni Chinyu si Yan Ruozo gamit ang isang kamay, at ginamit ang kabilang kamay para harapin ang 3 half-step martial saints. Sa isang iglap, diretsyong nabasag ang katawan ng 3 tao. Ang tumagos na kapangyarihan ng suntok na ito ay lubhang nakakatakot. Ang 3 tao ay hindi masyadong umatras, ngunit ang kanilang mga panloob na organo ay sumabog lahat sa sandaling ito. Poo! Nagluwa sila ng isang bibig ng dugo, at ang dugo ay nahalo sa mga pira-piraso ng kanilang mga laman loob. Sa isang suntok lang, napatay niya ang 3 half-step martial saints. Nang walang hitsura ng isang martial saint, si Chinyu ay walang talo sa mundong ito. Hindi ito isang chismis.
Ang magagandang mata ni Yan Ruozo ay napuno ng pagkabigla. Hindi niya maiwasang takpan ng marahan ang bibig. Kahit na si Yan Ruozo ay palaging nagtitiwala kay Chinyu, hindi niya inaasahan na si Chinyu ay lumaki sa ganoong antas sa maikling panahon. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Yan Zihai. Mula nang mag-isa si Yan Jinyao, wala na siyang pakialam sa mga gawain ng martial world. Wala siyang ideya na naabot na ni Chinyu ang ganoong antas. Sa iilang tao na naroroon, si Chinyu lamang ang kalmado at natipon. Naglakad siya papunta sa harapan ng 3 tao, hinukay ang mga gininto ang core mula sa kanilang mga katawan, at casual na inilagay ang mga ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos, bumagsak ang tingin ni Chinyu kay Yan Zihai. Ano? Napakamangmang mo ba ngayon? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Zihai. Namumula ang mukha ni Yan Zihai. Malamig siyang huminga at sinabing, Chinyu, mayroon ka talagang kakayahan. Minamaliit kita. So, malamig na sabi ni Chinyu. Kinagat ni Yan Zihai ang kanyang mga ngipin at sinabing, huwag kang maging mayabang ng matagal. Hindi tulad ng ating pamilyang yan na hindi kayang bumili ng isang martial saint. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Yan Zihai at aalis na sana. Tumigil ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumigaw si Chinyu. Ang dumadagindong na boses na iyon ay tumunog sa tabi ng tainga ni Yan Zihai at saglit, nanginginig ang kanyang mga binti hanggang sa lumambot. Bakit? May gagawin ka pa ba? Malamig na sabi ni Yan Zihai. Si Chinyu ay humakbang pasulong at naglakad sa harap ni Yan Zihai. Dahil nandito ka, bakit ka nagmamadaling umalis? Malamig na sabi ni Chinyu. Ano ang gusto mo? Sabi ni Yan Zihai na may tonong bakal. Itinuro ni Chinyu si Yan Ruozo at sinabing, bilang tiyuhin ni Ruozo, ipinadala mo siya sa Jingdo Martial Arts Association para sa personal na kapakanan at pinahirapan siya ng lahat ng uri ng pagpapahirap. Gusto mo bang umalis ng ganoon lang? Si Yan Zihai ay parehong nagulat at nagalit. Bilang panganay na anak ng pamilya yan, walang nang ahas na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Chinyu? Nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka bang kausapin ako ng ganyan? Galit na galit si Yan Zihai. Malamig na sinabi ni Chinyu, magalang na ako sa iyo ngayon. Galit na galit si Yan Zihai kaya natawa siya. Sige, anong gusto mong gawin ko? Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi, nangako ako kay Ruozo na lahat ng nanakit sa kanya ay magbabayad ng 1,000 beses o 100 beses ang halaga ng lahat ng nabahira ng dugo ni Ruozo. Maaari kitang patayin ng huli dahil tiyuhin ka ni Ruozo. Ngunit ngayon, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad kay Ruozo. Umagalpak ng tawa si Yan Zihai. Tinuro niya ang ilong ni Chinyu at sinabing, gusto mo akong lumuhad at humingi ng tawad sa tingin mo alam mo na ako. Bago natapos ni Yan Zihai ang kanyang mga salita, sinipa na ni Chinyu ang tuhod ni Yan Zihai sa mga piraso. Ang matinding sakit ay agad na nagpaluhod kay Yan Zihai sa lupa na may palpak. Hinawakan niya ang kanyang tuhod, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. You dare to hit me. Walang pakialam si Yan Zihai sa sakit, puno ng gulat ang mukha niya. Malamig na sinabi ni Chinyu, ito ay isang maliit na parusa lamang para sa iyo. Napakadali para sa iyo na patayin ka ng ganoon lang. Pagkatapos ng lahat, si Yan Zihai ang patriarch ng pamilyang yan. Kahit sa ganoong sitwasyon, hindi pa rin siya nawawala sa kinatatayuan. Tinuro niya si Chinyu at sinabing, mabuti Chinyu, may lakas ng loob ka, maghintay at tingnan. Pagkatapos sabihin iyon, pinandilatan ni Yan Zihai si Zhang Yin at pinagalitan, bilasan mo at tulungan mo akong bumaba. Hindi nang ahas si Zhang Yin na magsabi ng kahit ano. Dali-dali niyang tinulungan si Yan Zihai at bumaba. O tama, sabihin mo kay Yan Jinyao na personal kung papatayin siya pagkatapos niyang umalis sa pag-iisa. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Chinyu. Malamig na umungol si Yan Zihai. Hindi na siya nagsalita at umalis sa lugar na iyon. Pagkaalis niya, napasigaw si Yan Ruozo sa gulat, ikaw. Huminga ng malalim si Chinyu at ngumiti, sa tingin mo ba ay masyadong malupit ako, kung hindi mo gusto ito, maaari akong magbago. Hindi. Umiling si Yan Ruozo.
Siya ay ipinanganak sa isang nangungunang aristokratikong pamilya mula pa noong siya ay bata at matagal nang nasanay na makakita ng sariwang dugo. Nagtataka lang ako sa mga pagbabago mo, ang mga tao ay nagbabago, ngunit sa loob ng maikling 2 taon, walang gaanong pagbabago. Sabi ni Yan Ruozo sa mahinang boses. Saglit na hindi alam ni Chinyo ang sasabihin. Kung 100% ang mga pagbabago ni Chinyo, 70% iyon dahil kay Yan Ruozo. Pagkatapos noon, ginamit ni Chinyo ang espiritual na apoy upang tapusin ang mga bangkay na ito. At dahil sa away, may mga bitek din sa kwarto. Sa parehong araw, nagpunta sina Chinyo at Yan Ruozo sa palengke at bumili ng wallpaper, bulaklak, at iba pang iba't ibang dekorasyon ayon sa kanilang sariling kagustuhan, pati na rin ang isang malaking tumpok ng mga sangkap. Pagka-uwi, sinimulan nilang dalawa na linisin at i-remodel ang malaking manor ng pamilyang yan. Matapos gawin ang lahat ng ito, humihingal silang dalawa sa kama. Ang lahat ng ito ay tulad ng isang ordinaryong, masayang munting mag-asawa. Sige, sa tingin ko walang mang-iistorbo sa atin ngayon. Tumingin si Chinyo sa gilid ni Yan Ruozo na nakahiga sa tabi niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila naging malabo ang kapaligiran sa silid. Kabanata 885, Nagkukubli sa dilim. Ang dalawa ay parang isang ordinaryong mag-asawa, nakahiga sa kama, dinadama ang init ng isa't isa at ang sandaling ito ng init. Marahang hinawakan ni Chinyo ang kamay ni Yan Ruozo, at isang kakaibang emosyon ang lumabas sa kanilang mga mata. Palapit ng palapit ang dalawa, sobrang lapit na ramdam nila ang paghinga ng isa't isa. Sa sandaling ito, may biglang gumalaw mula sa labas. Si Chinyo ay tumingin sa labas ng bintana na medyo naiirita. Nakita niya na ang mga taong dumating ay ang grupo ng mga young masters mula sa Jingdo. Si Zhuangteng, Chu Heng, Yao Meng, at ang iba pa ay halos lahat ay nandito. F***, bakit sila nandito? Hindi mapigilan ni Chinyo na magmura sa kanyang puso. Hindi ba ito ang sumire sa kanyang kabutihan? Mabilis na bumaba sina Chinyo at Yan Ruozo. Pagkababa nila, si Zhuangteng at ang iba pa ay tuwang-tuwa na naglakad. Miss Yan? Nagkita na kami sa wakas, magalang na sabi ni Zhuangteng. Magalang ding tumugon si Yan Ruozo at gumanti ng isang mapagbigay ng ngiti. Miss Yan? Lalo kaming nalungkot sa nangyari noong nakaraan. Sa kabutihang palad, nandito si Chinyo, nakangiting sabi din ni Chu Heng. Nabalitaan namin na nakabalik ka na kaya nagmadali kaming pumunta. Ang lahat ay hindi pangkaraniwang masigasig, ngunit si Chinyo ay nakaramdam ng pananakit ng ulo. O tama, kapatid na Chin, Miss Yan, espesyal akong nagdaos ng hapunan sa bahay ngayon, sabi ni Zhuangteng habang tinatapik ang kanyang dibdib. Ang dinner party na ito ay para salubungin si Miss Yan. Bahagyang kumunot ang noo ni Yan Ruozo at umiling na may ngiti. Hindi naman kailangan yan diba? Ay, Miss Yan? Hindi mo ako kayang bigyan ng mukha. Espesyal kong inihanda ito para sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Zhuangteng. Hindi tumugon si Yan Ruozo. Sa halip, tumingin siya kay Chinyo, na parang naghihintay ng sagot ni Chinyo. Bahagyang bumantong hininga si Chinyo at sinabing, sige, pupunta tayo saglit. Okay. Excited na sabi ni Zhuangteng. Pagkatapos ay babalik muna tayo. Pinangunahan ni Zhuangteng ang lahat at umalis. Si Yao Meng lang ang nanatili. Makikita na talagang maganda ang relasyon ni Yao Meng at Yan Ruozo. Nag-uusap silang dalawa at nagtatawanan, at medyo harmonious ang atmosphere. Siguradong aanyayahan ni Zhuangteng ang lahat ng uri ng tao sa piging, sabi ni Yao Meng na may mapait na ngiti. Ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, maganda rin si Zhuangteng noon pa man. Pabirong sinabi ni Yao Meng, hindi kami katulad mo, sikat kami kahit saang mundo kami naroroon. Kahit na ang mga salitang ito ay isang biro, ito rin ang katotohanan. Tulad ni Yao Meng at ng iba pa, ang kanilang mga asset ay hindi itinuturing na top-notch. Kaya lang medyo malakas ang kanilang martial arts strength. Ngunit iba ito para kay Yan Ruozo. Noon, ang pamilya Yan ay masasabing nakakatawag ng hangin at nagpatawag ng ulan sa Jingdo. Ano man ang kanilang iba't ibang propesyon, kailangan nilang magbigay ng ilang mukha.
Pagkatapos, binago ni Yao Ming ang paksa sa Chinyu. Ruozo, hindi ko maiwasang humanga sa iyong pananaw, nakangiting sabi ni Yao Ming. Noon, iniisip ko pa rin kung gaano kalakas ang loob mo para mahanap ang isang mahirap na bata na walang background, ngayon ay parang kulang pa rin ang pananaw ko sa reputasyon ng pamilya yan. Ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, sa tingin mo ba gusto ko si Chinyu dahil lang sa masarap akong panlasa? Medyo nagulat ang mga mata ni Yao Ming, na para bang naghihintay siya ng sagot ni Yan Ruozo. Ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, sa tingin ko ay tiyak na makakamit ni Chinyu ang isang bagay, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit gusto ko siya dahil gusto ko siya. Kahit wala talaga siyang achievements, I'm willing to support him. Ibinuko ni Yao Ming ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sa isang sandali. Para kay Yao Ming at sa iba pa, ang kanilang buhay ay naging isang larangan ng kita. Para bang lahat ng bagay sa mundong ito ay minarkahan ng presyo, maging sa mga tao. Si Chinyu ay baliw na. Para sa iyo. Ngumiti si Yao Ming at umiling. Nang marinig ito, hindi maiwasan ng mga mata ni Yan Ruozo na tumingin kay Chinyu. Ang paraan ng pagtingin niya kay Chinyu ay tila may ibang kulay. Okay, Ruozo? Magkita tayo ngayong gabi. Hindi na nagtagal si Yao Ming. Nagpaalam siya kay Yan Ruozo at umalis. Pagkaalis niya, pumunta si Yan Ruozo sa tabi ni Chinyu. Mukhang walang silbi ang pagkaing inihanda natin. Pinigay ni Yan Ruozo ang kanyang mga kamay. Pamulong din si Chinyu. Oo, balak kong magluto ng isang mangkok ng noodles para sa iyo. Well, speaking of which, I really want to eat the noodles you cook. That should be the first time you cook for me, right? Napakurap si Yan Ruozo at sinabing. Ngumiti din si Chinyu at sinabi, gusto ko ring kainin ang niluto mong isda bukas, mag-isa tayo sa bahay bukas, at wala tayong makikitang tao. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, sinabi ni Yan Ruozo na may kaunting pag-aalala, alam mo rin na maraming tao ang interesado sa aking kadugo, hindi ka ba natatakot na? May mangyayari sa bangkot ngayong gabi. Ibinaba ni Chinyu ang remote control sa kanyang kamay at ninisyan, gusto ko lang mahanap ang mga taong ito na nagtatago sa dilim. Ibinuko ni Yan Ruozo ang kanyang bibig. May gusto sana siyang sabihin, pero ilang sandali lang ay tumawa na naman siya. Tama iyan, hindi na ikaw ang Chinyu na maaaring aibuli ng lahat. Marahang tinapik ni Yan Ruozo ang noo ni Chinyu. Hindi napigilan ni Chinyu na maging medyo absent-minded. Hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang ganitong uri ng mainit na munting buhay. Tuldok. Sa gabi, nagpalit si Chinyu ng suit at dumalo sa piging kasama si Yan Ruozo. Dumating sila sa pamilya Zhuang. Ang hitsura ni Yan Ruozo ay parang magandang tanawin. Saan man siya magpunta, nakakakuha siya ng sapat na atensyon. Ilang sandali, maraming tao mula sa pamilya Zhuang ang lumapit at binati si Yan Ruozo. Magalang ding tumugon si Yan Ruozo. Ruozo, halika at maupo ka rito. Kumaway si Yao Ming kay Yan Ruozo. Tinundan ni Chinyu si Yan Ruozo at naglakad papunta sa sofa. Ang buong lugar ay puno ng mga tao, at ang mga taong dumalo sa piging na ito ay pawang mahahalagang tao sa Jingdo. Umupo si Chinyu sa gilid at hindi nagsalita. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at tinakpan ang buong lugar. 1, 2, 3. 6 na malalakas na aura ang nakatago sa dilim, at ang panloob na chi ng mga tao sa banquet hall ay napakalakas. Gumuso si Chinyu at sinabing, talagang may pumupuntirya sa atin. Ano ang mali? Napansin ni Yan Ruozo ang abnormalidad ni Chinyu. Gumiti si Chinyu at umiling. Wala. Sa sandaling ito, lumapit ang isang binata na may hawak na baso ng alak. Direkta siyang naglakad papunta sa gilid ni Yan Ruozo at nakangiting sinabi, Miss Yan, long time no see. Bahagyang tumango si Yan Ruozo bilang pagbati sa kanya. Nagpatuloy ang binata, Miss Yan, interesado ka bang sumayaw sa akin? Tinulyapan siya ni Yan Ruozo at walang awa na sinabi, hindi ako interesado kahit na sumayaw ako, hindi ako sasayaw sa iyo. Nang marinig ito ng binata, hindi niya napigil ang ilagay ang baso ng alak sa kamay sa mesa.
Yan Ruozo, sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang Miss ng Yan family? Sa tingin mo pa rin ba na pinuprotektahan ka ng matandang Mister Yan? Nakangiting sabi ng binata. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Yan Ruozo. Ngumiti lang siya at sinabing, may kinalaman ba ito kung sumayaw ka o wala? Kahit wala ako, hindi pa rin kita fancy. Kabanata 886, Your F*** King. Courting Death. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng binata. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, noon, sa pagprotekta sa iyo ng matandang Mister Yan, walang sinuman sa Jingdo ang nang-ahas na guluhin ka pero ngayon, patay na si Old Mister Yan, wala nang pakialam sa iyo ang pamilya Yan, kaya anong karapatan mong sundan ako? Bago pa man siya matapos magsalita ay nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Chin Yu na nakatayo sa likuran niya. Ikaw ba si Chin Yu? Hinanda ng binata ang sarili at nagtanong. Ipinatong ni Chin Yu ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nakangiting sinabi, mag-usap tayo sa ibang lugar. Parang naramdaman ng kabataan na may mali. Agad siyang nagalit, alam kong may kakayahan ka, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako si Cao Rui ng pang-apat na Young Master ng Jingdo kung maglakas loob kang hawakan ako. Bago matapos si Cao Rui ang kanyang mga salita, lumipad na ang kanyang katawan. Cao Rui. Ang pang-apat na Young Master ng Jingdo, ano iyon? Malamig na tiningnan ni Chin Yu si Cao Rui. Si Cao Rui ay nagmamadaling bumangon mula sa lupa. Galit niyang sinabi, martial artist ka lang, at talagang naglakas loob kang makipag-away sa akin, maghintay ka lang. Hakbang na naglakad si Chin Yu patungo sa Cao Rui. Habang naglalakad siya, sinabi niya, naaalala ko na ang matandang Mister Yan ay naglaho sa pamilya ng Sun sa isang gabi, gagayahin ko siya at mawawala ang iyong pamilyang Cao. Bagamat hindi malakas ang boses ni Chin Yu, sapat na iyon para maabot ang pandinig ng lahat sa paligid niya. Alin ang pamilya kong Cao? Isa ka lang martial artist. Hindi alam ni Cao Rui na may darating na panganib. Yumuko si Chin Yu at nginisyan. Bumalik ka at sabihin sa iyong ama na aalis ka kaagad sa Jingdo, o papaalisin ko kayong lahat. Bumangon si Cao Rui mula sa lupa at itinuro si Chin Yu. Sige, maghintay ka na lang. Dahil doon, nagmamadaling umalis si Cao Rui. Hindi maiwasang tumingin ang mga tao sa paligid. Walang kakulangan ng mga elite sa negosyo at mga opisyal sa mga taong ito, ngunit walang nagsabi ng anuman sa sandaling ito. Matapos itaboy si Cao Rui, umupo si Chin Yu sa tabi ni Yan Ruozo. Are you alright? Ngumiti si Chin Yu. Sabi ni Yan Ruozo na may kaunting amusement, lalong matapang at matapang ka ngayon. Pabiruring sinabi ni Chin Yu, syempre, mas matapang ako ngayon. TSK. Napangiti si Yan Ruozo kay Chin Yu. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chin Yu ang isang malakas na panloob na chi na mabilis na papalapit. Bahagyang sumimangot si Chin Yu at biglang tumingin sa isang tiyak na direksyon sa pinto. Nakita niya ang maraming tao na sumusulpot sa pinto. Sa kanila, ang pinuno ay walang iba kundi si Gu Xinghe. Mayroong 4 na half-step martial saints sa tabi ni Gu Xinghe, at si Wan Gokyong ay kabilang din sa kanila. Gu Xinghe? Bago makapagsalita si Chin Yu, ibinulong ni Yan Ruozo ang pangalang ito. Kumunat ang noo ni Chin Yu at nagtanong, kilala mo siya? Oo. Tumango si Yan Ruozo. Noong nasa second secret area ako, na-absorb niya ang malaking bahagi ng dugo ko. Nabalitaan ko na siya ang Young Master ng second secret area, isang first-rate genius. Nang marinig ito, bakas ng galit ang sumilay sa mukha ni Chin Yu. Hindi nagtagal, nagdala si Gu Xinghe ng ilang tao at naglakad patungo kay Chin Yu. Miss Yan, masaya ka ba sa labas kamakailan lang? Isang bakas ng sakit ang bumungad sa mukha ni Yan Ruozo. Kahit na pinilit niyang ngumiti, nakikita pa rin siya sa isang sulyap. Miss Yan, huwag kang mag-alala. Ibabalik kita sa pangalawang Mystic Realm, hahaha. Napahalakhak si Gu Xinghe. Boom! Sa sandaling ito, biglang sumuntok si Chin Yu. Sa pagkakataong ito, handa na si Gu Xinghe. Bigla siyang umatras at umiwas. Pagkatapos, muling lumapit si Gu Xinghe sa tabi ni Chin Yu. Ano, galit ka na ba? Ngumisi si Gu Xinghe.
Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, Gu Xinghe, nakalimutan mo talaga ang sakit pagkatapos mong gumaling. Nang napag-usapan ang bagay na ito, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Chinyu, huwag masyadong maangas. Sa loob ng ilang araw, ang pangalawang lihim na kaharian ay magpapadala ng isang martial saint. Gumisi si Gu Xinghe. Tumayo si Chinyu at sinabi, bago lumitaw ang martial saint, maaari kitang patayin ng 100 beses. Habang nagsasalita siya, ang katawan ni Chinyu ay naglabas ng isang malakas na aura na nakamamatay. Sobrang lamig. Ang nakamamatay na aura na ito ay agad na bumalot sa buong pamilya Zhuang, at ang temperatura ay bumaba ng ilang degrees sa sandaling ito. Bahagyang bumantong hininga si Gu Xinghe at sinabing, Chinyu, natatakot ako na hindi mo ako mapapatay mag-isa. Habang sinasabi niya ito, tumingin siya kay Wan Guqiong at sa iba pang katabi niya. Lahat sila ay nagmula sa lihim na kaharian at may matinding puot sa iyo. Mayroon din silang intensyon na magpadala ng martial saint para patayin ka, mahinang sabi ni Gu Xinghe. Wan Guqiong, talagang nakikipag-hangout ka kay Gu Xinghe. Nang makita ito ni Yao Meng, hindi niya napigil ang sumigaw sa malambing na boses. Tinulyapan ni Wan Guqiong si Yao Meng at malamig na sinabi, mayroon tayong mga karaniwang interes. Ikaw. Itinuro ni Yao Meng si Wan Guqiong at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti, not bad at all. Wan Guqiong, kapag naging martial saint ako, ang pamilya mong Wan ang unang mawawasak. Bagaman ito ay isang simpleng pangungusap, ito ay nagpa-flash sa mukha ni Wan Guqiong na may bakas ng gulat. Bagamat panandalian lang ang takot na ito, hindi pa rin ito makatakas sa mga mata ni Chinyu. Chinyu? Nasa perpektong yugto ka pa lang ng martial marquee realm. Malayo ka pa sa pagiging isang martial saint. Natatakot akong hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon, malamig na sabi ni Wan Guqiong. Gumisi si Chinyu. Kung gayon, maghihintay na lang tayo at tingnan. Hindi na nagsalita pa si Wan Guqiong at tahimik na tumayo sa likod ni Gu Xinghe. Tinaas ni Gu Xinghe ang kanyang mga kilay at sinabing, Chinyu, dapat mong malaman sa iyong puso na imposibleng makapasok ka sa martial saint realm sa loob ng ilang maikling araw. At kapag ang martial saint ay isinilang, hindi mo na mapoprotektahan si Yan Ruozo ay kailangang bumalik si Yan Ruozo sa pangalawang lihim na kaharian para magdusa. Nang sabihin niya ito, iniba ni Gu Xinghe ang paksa at itinaas ang kanyang kilay, kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, maaari mo rin siyang ibigay sa akin sa aking proteksyon, at least mas mababa ang paghihirap niya. Pagkatapos niyang magsalita, nagtawanan ang mga tao sa paligid ni Gu Xinghe. Paano ito? Gusto mo bang isaalang-alang ito? TSK Sok? Mahirap isipin ang paghihirap ng Second Secret Realm na subukan ko na, pero wala pang 1 minuto. At si Yan Ruozo ay kailangang dumanas ng ganitong uri ng pagpapahirap sa lahat ng oras, masakit isipin iyon. Dahil sa mga salita ni Gu Xinghe, agad na nawala sa isip si Chinyu. Namumula ang kanyang mga mata habang umuungol sa mahinang boses, naliligaw ka sa kamatayan. Kabanata 887, Makalangit na kababalaghan. Ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay naging mas nakakatakot. Ang panloob na chi na ito ay naalarma pa nga ang lahat. Ang sinadyang pag-udyok kay Chinyu ay naging pinakapanghihinayang bagay sa buhay ni Gu Xinghe. Sumabog ang katawan ni Chinyu. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa tabi ni Gu Xinghe. Kakatawa ang bilis niya. Kahit isang half-step martial saint ay hindi siya nakikita ng malinaw. Sa susunod na segundo, idiniin ni Chinyu ang ulo ni Gu Xinghe sa lupa at mabilis na dumalsdas pasulong. Ikaw ay F***King courting death. Ang galit na dagandong ni Chinyu ay parang dagandong ng isang mabangis na hayop habang kumalat ito sa buong asyenda. Hinawakan niya ang ulo ni Gu Xinghe gamit ang isang kamay, at sa isang kisap mata, nalaslas niya ang 12-12 metro ang layo. Samantala, ang ulo ni Gu Xinghe ay nag-iwan ng mahabang bakas sa lupa, at hindi mabilang na mga piraso ng graba ang naging pulbos. Sinubukan ni Gu Xinghe na magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakawala.
Ang lakas ng palad ni Chinyu ay lubhang nakakatakot, halos mapunit ang kanyang ulo. Boom! Sa sandaling ito, hinawakan ni Chinyu si Gu Xinghe at binasag ang kanyang kamao sa ibabang tiyan ni Gu Xinghe. Ang figure ni Gu Xinghe ay agad na lumipad ng mataas sa hangin. Bago pa siya makapag-react, lumitaw na si Chinyu sa likuran niya. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao at malakas na hinampas ang likod ni Gu Xinghe. Sa isang iglap, nakayuko ang likod ni Gu Xinghe sa isang kakaibang arko. Bumagsak ang katawan niya sa lupa. Pumunta ka sa impyerno. Paulit-ulit na umungal si Chinyu, ang liwanag sa kanyang mga kamay ay patuloy na nagniningning. Ang gininto ang liwanag ay parang bomba na patuloy na tumatama patungo kay Gu Xinghe. Sa ilang maikling sandali, ang lupa ay naging isang malaking hukay. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong mamatay si Gu Xinghe dito. Kulat na bulalas ni Wan Guqiong. Nagkatinginan ang ilang half-step martial saints na naruroon at sabay-sabay na tumakbo patungo kay Chinyu. Tinubukan nilang pigilan si Chinyu, ngunit pinalipad sila ng isang suntok. Kahit ilang half-step martial saints ay hindi napigilan si Chinyu. Boom! Sa pagbagsak ng suntok ni Chinyu, isang bitek ang lumitaw sa lupa. Mabilis na kumalat ang bitek, na direktang hinati ang buong manor sa dalawa. Ruozo, bilisan mo at pigilan mo siya, kung hindi, papatayin niya talaga siya, hindi napigil ang bomb ulong ni Yao Meng. Hindi rin inasahan ni Yan Ruozo na saisubog si Chinyu sa kagilahilalas na lakas. Tumayo siya at tumingin sa direksyon ni Chinyu, sinabi sa mahinang boses, Chinyu, tumigil ka. Nang marinig ang boses ni Yan Ruozo, tila nabawi ni Chinyu ang ilan sa kanyang pagiging makatuwiran. Tumigil din ang kamay niyang nakahawak sa ulo ni Gu Xinghe. Sa sandaling ito, si Gu Xinghe ay nakahawak sa kanyang kamay na parang patay na aso. Ito ang pangalawang beses na ang Young Master na ito mula sa ikalawang Mystery Realm ay marahas na binugbog. Itinapon ni Chinyu si Gu Xinghe sa isang tabi at pagkatapos ay iniwas ang kanyang tingin kay Wan Guqiong at sa iba pa, malamig na sinabi, tatandaan ko kayong lahat. Hindi ko kayo bibitawan. Hindi napigilan ni Wan Guqiong na maging tense nang marinig niya ito, at nanlamig ang kanyang likod. Samantala, ang half-step martial saint na nagtatago sa dilim at nagbabalak na kumilos ay may balak ding umatras sa sandaling ito. Hindi. Ang batang ito ay tulad ng isang baliw na aso kapag siya ay kumilos, natatakot ako na siya ay mamatay dito. Umalis, hindi na siya isang taong kalahating hakbang na martial saint ay maaaring harapin. Ang ilang half-step martial saints na nagtatago sa dilim ay agad na umalis sa lugar na ito. Si Wan Guqiong at ang iba pa ay hindi nang ahas na manatili pa. Hinawakan nila si Gu Xinghe at iniwan ang lugar na ito sa pagitan ng kanilang mga binti. Nilaibot ng tingin ni Chinyu ang paligid. Walang nang ahas na tumingin sa kanya saan man siya dumaan. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Chinyu at dahan-daang naglakad papunta sa gilid ni Yan Ruozo at umupo. Hindi kita tinakot, di ba? Medyo nahihiya na sabi ni Chinyu. Kinusat ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sinabing, ano sa palagay mo? Dahil dito, medyo napahiya si Chinyu. Nagmamadali niyang paliwanag, actually, hindi naman ako kadalasang ganito. Sa sandaling ito, inabot ni Yan Ruozo ang isang daliri at tinakpan ang bibig ni Chinyu. Huwag kang magpaliwanag, at hindi mo na kailangang magpaliwanag, alam ko kung ano ang ginawa mo para sa akin, mahinang sabi ni Yan Ruozo. Hindi maiwasan ni Chinyu na mawala ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan niyang hinayla si Yan Ruozo sa kanyang mga bisig. Matapos mangyari ang ganoong bagay, maraming tao ang umalis sa piging. Ang mga naiwan ay karaniwang iilang alagad ng mga maharlikang pamilya sa Jingdo. Brother Chin, kailangan kong ipaalala sa iyo na kung ipanganak ang martial saint, hindi ito magandang balita para sa iyo. Sa piging, hindi napigilan ni Zhuang Teng na sabihin. Tama. Ang kapanganakan ng martial saint ay isa ng foregone conclusion. Sa pagkakaalam ko, ito ay maaaring isulong o maantala. Dagdag pa ni Chu Heng. Tahimik na tumango si Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinabing, alam ko sa pag-aalala mo. Pagkatapos kumain, dinala ni Chinyu si Yan Ruozo.
Habang nasa daan, tumingin si Chinyu kay Yanrozo at humihingi ng paumanhin, Rozo, natatakot akong baguhin ang plano natin pansamantala. Noong una, binalak ni na Chinyu at Yanrozo na hanapin ang matandang Mysterian. Gayunpaman, sa hitsura nito, wala silang gaanong oras na natitira. Saan ka man pumunta, pupunta ako. Sumandal si Yanrozo sa balikat ni Chinyu at mahinang sinabi. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, ang mga araw na ito ay bibigyan kita ng mapayapang buhay. Kinabukasan, tinala ni Chinyu si Yanrozo at sumugod sa Green Moon Villa. Dumating sila malapit sa Spirit Spring ng Green Moon Villa. Hinihimas pa rin ni Leo ang sikretong susi. Kamusta na? Tanong ni Chinyu. Iniunat ni Leo ang isang daliri at sinabing, mga isang araw o higit pa. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, maaari bang baguhin ang sikretong susi ng Mystic Realm na ito? Tumigil si Leo sa kanyang ginagawa at umiling. At least hindi ko kaya. Dahil dito nakaramdam ng kaunting awkward si Chinyu. Nag-aalala siya na ang Mystic Realm na ito ay matuklasan. Sa oras na iyon, ito ay magiging mahirap. Sa kakayahan ng JINGDU Martial Arts Association, hindi magiging mahirap para sa kanila na makahanap ng Secret Realm Master. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Kailangan kong subukang makapasok sa Martial Saint Realm bago nila ito matuklasan. Naisip ni Chinyu sa sarili. Hanggat papasok siya sa Martial Saint Realm, hindi na kailangang matakot si Chinyu. Sa sandaling ito, bumagsak ang tingin ni Leo kay Yanrozo. Ikaw si Yanrozo. Pinalaki ni Leo si Yanrozo at tinanong. Tumango si Yanrozo at sinabing, hello. Hinaplos ni Leo ang kanyang baba at sinabing, matagal ko nang narinig na si Miss Yan ang numero 1 kagandahan sa Jingdo. Ngayong nakita ngayon, talagang tinutupad mo ang iyong reputasyon. Kung pag-uusapan, ikaw ang pinangarap ko noong bata pa ako. Bahagyang yumuko si Yanrozo at mapagpakumbabang sinabi, Mr. Lee, nambobola mo ako. Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Hanapin natin ang sikretong susi sa lalong madaling panahon, sabi ni Chinyu sa gilid. Hindi na nagsalita pa si Leo at nagpatuloy sa paghahanap ng sikretong susi. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, gabi na. Sa gabi, tahimik at payapa ang kalangitan. Paminsan-minsan, may huni ng mga insekto at ibon. Nakahiga sina Chinyu at Yanrozo sa lupa at tumangala sa langit, mukhang napakasaya. Tingnan mo, parang may shooting star. Sa pagkakataong ito, itinuro ni Yanrozo ang langit at medyo tuwang-tuwa. Mag-wish ka dali. Udyok ni Yanrozo. Pinagdikit niya ang mga kamay niya at bahagyang pumikit. Mabilis ding ginaya ni Chinyu ang mga galaw ni Yanrozo at gumawa ng sariling hiling. Ilang sandali pa, tumingin si Chinyu kay Yanrozo at sinabing, anong wish mo? Kung hindi ko sasabihin sa iyo, hindi ito gagana. Mapaglarong sabi ni Yanrozo. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Magsasalita pa sana siya, isang malaking mapalad na kababalaghan sa ulap ang biglang lumitaw sa kalangitan. Nang makita ang fenomeno na ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Kabanata 888, ang kapanganakan ng Martial Saint. Biglang tumayo si Chinyu mula sa lupa at tinitigan ang kakaibang kababalaghan sa kalangitan. Si Yanrozo ay naaakit din ng gayong mapalad na ulap. Hindi nagtagal, ang mga mapalad na ulap ay nagsimulang maglaho at napalitan ng malalaking patches ng maitim na ulap. Pitik. Pagkatapos, isang kulog ang narinig. Nakakabingi ang kulog na ito na para bang hahatiin ang lupa sa kalahati. Bagamat hindi alam ni Chinyu kung ano ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, mayroon siyang napakasamang pakiramdam sa kanyang puso. May taong pupunta sa Martial Saint Realm, sabi ni Leo sa gilid. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nagkatotoo ang kinatatakutan niya. Hindi niya inaasahan na may isang tao na talagang papasok sa Martial Saint Realm ng mas maaga sa oras. Leo? Kailangan mong bilasin, please. Tumingin si Chinyu kay Leo na may nagsusumamong tingin sa kanyang mga mata. Tumango rin si Leo at sinabing, huwag kang mag-alala, sa isang araw, tiyak na hahayaan kitang magtago sa lihim na kaharian.
Ang ganitong kababalaghan sa langit at lupa ay natural na nakakaakit ng hindi mabilang na mga tao. Ang maraming aristokratikong pamilya sa mundo ng martial arts ay halos lahat ay nakakita ng kakaibang pangyayaring ito. Jingdo, sa isang tiyak na bilya. Itinaas ni Yeching ang kanyang ulo upang tingnan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito at sinabi sa mahinang boses, may taong pumasok sa Martial Saint Realm. Southwest, isang desyerto na lugar. Diyang siya ay naaakit din sa kakaibang fenomenon na ito. Sabi niya sa nanginginig na boses, pagkalipas ng maraming taon, sa wakas, may nakapasok na sa Martial Saint Realm. Maraming mga matandang halimaw na na-stock sa half-step Martial Saint Realm sa loob ng maraming taon ay nagmulat din ang kanilang mga mata sa sandaling ito. May taong pumasok sa Martial Saint Realm ito ay sapat na upang patunayan na ang kasalukuyang panahon ay maaari ng manganak ng isang Martial Saint. Ito ang karnabal ng hindi mabilang na mga tao. Sa mundo ng martial arts, ito ay walang alinlangan na magandang balita. Sa sandaling ito, sa ilalim ng isang tiyak na isla, isang binata ang lumabas mula sa pangunahing tarangkahan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Siya ay may marangal na pag-uugali, ngunit mayroong isang hindi komportable na lamig sa kanya. Sa likod niya, may 12-dosenang mga bangkay. Ang taong ito ay walang iba kundi si Tian Zuehong. Sa wakas, may naging martial saint, bulong ni Tian Zuehong. Haha, hahahaha. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang ngiti ni Tian Zuehong sa buong dagat. Sa loob ng Divine Alchemist Pavilion, ang mukha ng Pavilion Master ay puno ng pag-aalala habang siya ay bumubulong, kapag ang isang martial saint ay ipinanganak, ang kasunduan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng Dao ay hindi na umiiral. Qinyu, kailangan mong magtago ng mabuti. Tuldok tuldok tuldok. Sa ikalawang lihim na kaharian. Si Gu Xinghe ay nakahiga sa kama na parang patay na aso. Sa pagkakataong ito, mas malala pa ang mga sugat niya. Wala man lang siyang lakas na magsalita. Lahat ng buto sa katawan niya ay basag. Ang pagbawi lang ng kanyang katawan mag-isa ay magtatagal. Sa pagtingin sa hitsura ni Gu Xinghe, hindi maiwasan ni Gu Zishe na mamatla. Mabuti kung nawalan ka ng mukha ng isang beses, ngunit maaari mong mawala ito sa pangalawang pagkakataon. Hindi napigilan ni Gu Zishe na magmura. Hindi niya maisip kung bakit kailangan niyang bumulong at bugbugin dahil hindi siya kalaban ni Qinyu. Tiniis ni Gu Xinghe ang sakit sa kanyang katawan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sinabi sa mahinang boses, patayin, patayin. Qinyu. Malamig na ngumuso si Gu Zishe, dapat kang magpahinga ng mabuti. Maswerte ka na hindi ka namatay sa pagkakataong ito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol kay Qinyu. Pagkatapos, tumayo si Gu Zishe at lumabas. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan ay nagsalubong ang mahahabang kilay. Guro, magandang balita. Tuwang-tuwa ang mahabang kilay. May naging martial saint. Biglang tumayo si Gu Zishe at nagulat na sinabi, totoo ba ang sinabi mo? Talagang totoo. Nakita ko ng sarili kong mga mata ang abnormal na kababalaghan ng martial saint. Bahagyang nanginginig ang boses ng mahabang kilay. Bahagyang ipinikit ni Gu Zishe ang kanyang mga mata. Gumisi siya at sinabing, mabuti, mabuti ang paghihigpit ng Dao Protector, sa wakas ay nawala ha. Sige, tawagan mo si Jai Xing para sa akin. Pagkaraan ng ilang minuto, lumitaw si Jai Xing sa pangunahing bulwagan. Inayos ni Gu Zishe na ilabas ni Jai Xing ang dalawang martial saints mula sa pangalawang secret realm para patayin si Qinyu. Kasabay nito, ang pamilya Wan ay naglabas din ng parehong kautusan. Pangungunahan ni Wan Gokyong ang dalawang martial saints palabas ng pamilyang Wan para patayin sina Qinyu at Xian Rozo. Ang bawat lihim na kaharian ay nagpadala ng kanilang mga martial saints ng isa-isa. Ang tanging target nila ay si Qinyu. Sa sandaling ito, nakaupo si Qinyu malapit sa espiritual na bukal at tahimik na naghihintay. Nagtataka ako kung sino ang naging isang martial saint. Ang puso ni Qinyu ay nasa gulo. Sa pagkakataong ito, may pumasok sa martial saint realm. Malamang nababaguhin nito ang buong istruktura ng mundo ng martial arts. Tumingin si Qinyu kay Liu at sinabi, Mr. Li, gaano pa katagal ang kailangan ng mystic realm na ito? Sinabi ni Liu, 2 oras.
Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, okay. Umupo siya doon, tahimik na naghihintay sa pagbubukas ng Mystic Realm. 2 oras ang lumipas ng napakabilis, at sa isang kisap mata, nawala ito. Ito ay nagkataong natigil sa loob ng 2 oras, at ang mga sinag ng liwanag ay kumislap sa harap ni Liu. Pagkatapos, isang malaking pasukan ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Bukas na, sabi ni Liu na may mahinang pananabik. Tumango si Chinyu sa kanya at sinabing, ibigay mo sa akin ang sekretong susi. Hindi nag-aksaya ng oras si Liu at agad na ipinasa kay Chinyu ang sekretong susi. Kasunod nito, tumingin si Chinyu kay Yan Rozo at sinabing, Rozo, pumasok ka muna. What about you? Sabi ni Yan Rozo na may pagkalito. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, kailangan kong pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Kung hindi nila mahanap si Chinyu, maaari nilang ilabas ang kanilang galit sa Divine Alchemist Pavilion. Masyadong malaki ang utang ni Chinyu sa Pavilion Master. Hindi siya papayag na madamay ang Pavilion Master dahil dito. Si Yan Rozo ay isang babaeng alam ang malaking larawan. Alam din niya na kailangang umalis si Chinyu. Kaya naman, hindi siya masyadong nagsalita ng kalokohan. Pinaalalahanan lang siya nito na mag-ingat bago pumasok sa Mystic Realm. Pagkatapos pumasok ni Yan Rozo sa Mystic Realm, tumingin si Chinyu kay Liu. Mr. Li, ikaw. Gusto mong sumama ako sa iyo, tama. Pinutol ni Liu ang mga salita ni Chinyu. Tumango si Chinyu at sinabing, paano mo nalaman? Sinabi ni Liu, dahil nag-aalala ka na ikalat ko ang lokasyon ng Mystic Realm. Oo. Walang itinago si Chinyu. Sasamahan kita. Nakakagulat na sumang-ayon si Liu. Salamat sa pag-unawa. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, mabilis niyang dinala si Liu patungo sa bayan ng Qinghe. Tuldok tuldok tuldok. Jingdo Martial Arts Association, exit ng pangalawang Secret Realm. Biglang lumitaw si Jaixing kasama ang 3 Martial Saints. TSK. Matagal na akong umalis sa Second Secret Realm. Mamantong hininga ang isang katabi ni Jaixing. Oo, ito ay 100 taon na ang lahat ng kasalanan ng tagapangalaga. Ang isa pang tao ay mamantong hininga. Tinulyapan sila ni Jaixing at sinabing, dapat maging masaya kayo na hindi pa kayo namatay sa loob ng 100 taon. Nang banggitin ang paksang ito, hindi naiwasang kiligin ang 3. Matingkad pa rin sa kanilang isipan ang eksena ng hindi mabilang na mga martial saints na namamatay sa trahedya 100 taon na ang nakalilipas. Huwag mag-aksaya ng oras at hanapin si Chinyu, malamig na sabi ni Jaixing. Sa kabilang panig, sa isang mataas na bundok, lumabas si Wan Guqiong kasama ang 2 martial saints. Si Chinyu, sa wakas ay naghintay para sa araw na ito. Huminga ng malalim si Wan Guqiong habang may bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mukha. Kabanata 889, Pagtungtong sa Mahiwagang Kaharian. Bukod sa Wan Guqiong at sa Jingdo Martial Arts Association, marami pang Mystic Realms ang nagpadala rin ng mga martial saints. Kahit na ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa JINGDU Martial Arts Association, ngunit ang bloodline ni Yan Rozo ay masyadong kaakit-akit, kaya nagplano rin silang ibigay ang lahat. Ang buong mundo ay madilim, na parang isang malaking labanan ang namumuo. Sa sandaling ito, si Chinyu ay desperado na nagmamaneho patungo sa gamot na God Pavilion. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating na si Chinyu sa Medicine God Pavilion. Hinawakan niya ang kamay ng Pavilion Master at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, huminto ang Pavilion Master at sinabi sa malalim na boses, Chinyu, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Chinyu na may pag-aalala, umalis ka kaagad, isang martial saint ang lumitaw. Magtago. Hindi napigilan ng Pavilion Master na tumawa. Bakit ako magtatago? Sabi ni Chinyu, kung hindi nila ako mahanap, tiyak na hahanapin ka nila. Nang marinig ito ng Pavilion Master, mas lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Humiwalay siya sa kamay ni Chinyu at pagkatapos ay inilibot ang kanyang tingin sa malaking gamot na God Pavilion. Sabi niya, kung aalis ako, ano ang mangyayari sa Medicine God Pavilion?
Ano ang mangyayari sa maraming pharmacist na nagtitiwala sa akin? Agad namang natigilan si Chinyu. Tama yan. Kung wala ang Pavilion Master, ang Divine Medicine Pavilion ay mabubuwag. Ang mga tao ay may mga responsibilidad na mabuhay, tahimik na sabi ng Pavilion Master. Agad na kumalma si Chinyu. Tumingin siya sa Pavilion Master at kumunat ang noo. Kung gayon, ano ang mangyayari sa iyo? Walang pakialam ang Pavilion Master, huwag kang mag-alala, ako ang hinahanap nila, hindi ako. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at may gustong sabihin. Gayunpaman, ikinaway ng Pavilion Master ang kanyang kamay at sinabing, huwag nang mag-aksaya pa ng oras, huli na ang lahat. Ang oras ay mahalaga, kaya natural na alam ni Chinyu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Pavilion Master, kung gayon kailangan mong mag-ingat. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik si Chinyu sa kotse at tumalikod para magmadaling bumalik. Sa pagbabalik, nakaramdam si Chinyu ng labis na hindi komportable. Ang oras na lumitaw ang Martial Saint ay higit na lumampas sa inaasahan ni Chinyu. Naging dahilan din ito upang hindi masettle ni Chinyu ang mga tao sa paligid niya sa oras. Bukod sa Pavilion Master, marami ring tao mula sa Jade Moon Villa. Si Liu, na nasa gilid, ay tila nakita ang sakit ni Chinyu. Sinabi niya nang walang pakialam, ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay walang pakialam sa mga bagay na walang kabuluhan, imposibleng madala mo ang lahat sa Mystic Realm. Nang marinig niya ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Chinyu na umungol sa mahinang boses, I'm sorry. Sa sandaling ito, wala na siyang paraan para magmalasakit sa iba. Laban sa isang Martial Saint, si Chinyu ay walang pagkakataon na manalo. Habang nasa daan, pinigilan ni Chinyu ang kanyang panloob na chi at nagmamadaling pumunta sa lihim na teritoryo. Si Liu, sa kabilang banda, ay naramdaman ang panloob na chi sa paligid niya sa kanyang kristal na katawan. Ang panloob na chi ng isang Martial Saint ay napakalakas. Napakadali para sa kanya na matuklasan. Walang mga panganib sa daan. Nang sumugod sina Chinyu at Liu sa Secret Realm, wala silang nakasalubong na Martial Saints. Nakatayo sa pasukan ng Secret Realm, sinabi ni Liu, bubuksan ko na ang Secret Realm. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Tumingin siya sa paligid at hinintay na mabuksan ang lihim na kaharian ni Liu. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chinyu ang tatlong malakas na panloob na chi na papalapit sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay napakapamilyar kay Chinyu. Ito ay ang pakiramdam ng panganib na ibinubugo mula sa katawan ng Martial Saint. Nako! Isang Martial Saint ang paparating. Mabilis na tumingin si Chinyu kay Liu. Bilasan mo, bilasan mo. Udyok ni Chinyu. Nanatiling tahimik si Liu. Dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na kaharian habang nakapikit. Sa sandaling ito, tatlong Martial Saints ang lumitaw sa pasukan ng Jade Moon Villa. Ang tatlong taong ito ay walang iba kundi si Jiaxing at ang iba pa na ipinadala ng pangalawang Mystic Realm. Malamig na tiningnan ni Jiaxing ang lugar na ito at sinabing, ito ang sekta ni Chinyu. Pagkatapos niyang magsalita, bahagyang ipinikit ni Jiaxing ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang malakas na espiritual na pakiramdam at hinanap ang figure ni Chinyu. Ang espiritual na pakiramdam ng Martial Saint ay walang katulad na kapangyarihan. Napakadali lang maghanap ng tao. Bukas na. Pumasok ka muna. Sa kritikal na sandaling ito, binuksan ni Liu ang lihim na kaharian. Si Chinyu ay hindi nang ahas na mag-antala pa at mabilis na pumasok sa lihim na kaharian. Ang saglit na si Chinyu ay tumuntong sa lihim na kaharian, ang kanyang panloob na chi ay nawala din sa mundong ito. Pagkatapos, sumunod na mabuti si Liu sa likuran at humakbang sa lihim na kaharian. Ang lihim na kaharian ay dahan-daang nagsara, at ang lahat ay bumalik sa normal. Huminga ng malalim si Chinyu, at ang isang patong ng pawis ay hindi maiwasang mamuo sa kanyang noo. Ang pakiramdam na ito ng papalapit na kamatayan ay nagpalamig sa likod ni Chinyu. Masyadong malakas ang pressure ng Martial Saint. Huminga ng malalim si Chinyu, at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Sa tingin ko hindi nila dapat natuklasan ang iyong figure. Sabi ni Liu sa gilid. Napangiti si Chinyu at sinabing, sana nga.
Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa mundong nasa harapan niya. Ang Mystic Realm na ito ay mas malaki kaysa sa naisip ni Chinyu. Hindi ito mas mahina kaysa sa pangalawang Mystic Realm. Parang paraiso ang paligid. Ang Chi, espiritual na enerhiya na nagmula sa lupa ay nagpainit sa mga tao. Si Chinyu ay hindi pa nakakita ng ganoon kay Ama na Chi, espiritual na enerhiya. Sa pagtingin sa paligid, hinala pa ni Chinyu na totoo ang paraiso ni Tao Yuanming. Phew! Napakalakas ng Chi, espiritual na enerhiya. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga braso, nakaramdam ng sobrang komportable sa buong katawan. Sa isang kapaligiran na may siksik na Chi, espiritual na enerhiya, ang mga tungkulin ng mga tao ay bubuti, at ang kanilang habang buhay ay mapapahaba din. Ang Chi, espiritual na enerhiya dito ay talagang sobrang siksik, ngunit may nakamamatay na depekto, biglang sabi ni Liu. Flo. Nagmamadaling tumingin si Chinyu kay Liu. Napabuntong hininga si Liu at sinabing, may gap sa Mystic Realm na ito, kahit na napakaliit nito, malamang na mag-imbita ito ng kapahamakan. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, itinuro ni Liu ang direksyon ng pasukan at nagpatuloy, ang espiritong bukal sa malapit ay ipinanganak dahil sa pagkakaroon ng puwang na ito. Agad na kumunat ang mga kilay ni Chinyu. Sa madaling salita, ang puwang na ito ay maaaring makaakit ng atensyon ng iba. Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Tumango si Liu at sinabing, sa teorya, ganoon talaga. Ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging sobrang pangit. Kung iyon ang kaso, ang misteryong lupain na ito ay hindi rin magiging ligtas. Gayunpaman, huwag masyadong mag-alala, ang puwang na ito ay napakaliit at napakahirap para sa mga ordinaryong tao na matuklasan ito. Sa sandaling ito, biglang binago ni Liu ang paksa. Saglit na natahimik si Chinyu bago siya nagsalita sa mahinang boses, kalimutan mo na ito, gawin natin ito ng paisa-isa. Sisikapin ko ang lahat ng aking makakaya na tumuntong sa Martial Saint Realm bago ako matuklasan. Pagkatapos, humakbang pasulong si Chinyu. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at hinanap ang figure ni Yan Rozo. Tuldok. Sa sandaling ito, sa labas ng mundo. Hindi naramdaman ni Jaixing at ng iba pa ang panloob na Chi ni Chinyu. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam, nakapasok na si Chinyu sa lihim na kaharian. Wala siya dito, malamig na sabi ni Jaixing. Pumunta ka at tanungin ang mga tao dito. Utos ni Jaixing. Agad na lumutang ang Martial Saint sa tabi niya at tumingin sa Jade Moon Villa mula sa itaas. Pagkatapos, sinabi niya nang walang pakialam, sino ang Sectmaster dito, lumabas at makita ako. Hindi malakas ang boses niya, pero parang kulog na sumabog sa tabi ng tenga niya. Natigilan ang lahat sa boses na ito. Si Zinyu ay nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Tumingin siya sa Martial Saint sa hangin at sinabi sa mahinang boses, ako ang Sectmaster dito. Walang sinabi ang Martial Saint. Bahagya lang niyang itinaas ang kanyang palad, at isang nakakatakot na puwersa ang direktang nagdala kay Zinyu sa kanya. Napahawak sa hangin ang katawan ni Zinyu, at bakas ng gulat ang bumungad sa kanyang mukha. Nasaan si Chinyu? Malamig na tanong ng Martial Saint. Nagmamadaling sinabi ni Zinyu, hindi ko alam. Matagal nang hindi bumabalik si Mr. Chin. Hindi mo alam. Pinaikit ng Martial Saint ang kanyang mga mata, at ang isang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi ay agad na sumugod. Ang kanyang tingin ay direktang tumago sa espiritual na kahulugan ni Zinyu. Ito ang lakas ng isang Martial Saint. Sa harap ng isang Martial Saint, wala man lang karapatang magsinungaling. Naramdaman na lamang ni Zinyu na blanko ang kanyang isip, at tila umikot ang mundo sa kanyang harapan. Nasaan si Chinyu? Tanong muli ng Martial Saint. Naramdaman na lamang ni Zinyu na siya ay nasa ulirat na parang na-hypnotize siya. Hindi niya maitago ang naiisip niya. Kabanata 890, Paglilinang ni Yan Rozo. Mr. Chin. Siya ay nasa Jingdo. Natatarantang sabi ni Zinyu. Walang ideya si Zinyu na bumalik si Chinyu sa pagkakataong ito, kaya palagi niyang iniisip na nasa Jingdo pa rin si Chinyu. Jingdo, hindi napigilan ng Martial Saint na sumimangot. Itinapon niya si Zinyu at naglakad papunta sa gilid ni Jaixing.
Si Chinyu ay nasa Jingdo, tumingin siya kay Jaixing at sinabi sa malalim na boses. Hindi napigilan ni Jaixing na sumimangot at sumangot ng malamig, nasa Jingdo si Chinyu. Bumalik at hanapin siya kaagad. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, hinahanap ni Chinyu si Yanrozo. Sa harap ng Mystic Realm na ito ay isang malaking kagubatan na may hindi mabilang na mga puno. Matapos dumaan sa kagubatan na ito, mayroong isang bahay na tirahan. Ang residential area ay medyo simple at magaspang, ngunit hindi ito maliit. Sa pagtingin sa residential area sa harap niya, hindi maiwasan ni Chinyu na medyo magulat. Dahil ang residential area na ito ay katulad ng isang ordinaryong residential area. Ito ay napakasimple at magaspang. Ito ay dapat na isang mystic realm na nilikha ng isang tiyak na makapangyarihang figure, sabi ni Liu sa gilid. Tumango si Chinyu at sinabing, Manam, hindi ito mukhang isang sekta. Sa malawak na mystic realm, isa lang talaga ang tirahan. Maliban doon, may mga puno at kagubatan. Ang paggamit ng napakalaking mystic realm bilang isang tirahan ay talagang maluho. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga. Sinabi ni Liu mula sa gilid, ito ay talagang sobra-sobra, ngunit ang mystic realm na ito ay hindi maituturing na tunay na malaki. Tumingin si Chinyu kay Liu nang may pagtataka at sinabing, hindi kaya'y may mas nakakatakot na mystic realms. Ngumisi si Liu at sinabing, ayon sa aking pagsasaliksik sa Sacred Realms, ang isang top grade na Sacred Realm ay maaaring ituring na isang tunay na mundo ay hindi na kailangang umasa sa kasalukuyang mundo para umiral. Hindi mapigilan ni Chinyu na hindi makapagsalita ng lihim. Ang paglilinang ay talagang isang mahabang daan. Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng isang tunay na top-grade cultivator. Hindi siya naglakas loob na mag-imagine. Umiling si Chinyu. Ang mga ito ay masyadong malayo sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makapasok sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, dinala ni Chinyu si Liu sa silid. Pagpasok pa lang nila sa kwarto, nakita nila si Yanrozo na naglilinis ng kwarto. Nang makita niya si Chinyu na papasok, mabilis na naglakad si Yanrozo at nagtanong, nasaan ang Pavilion Master? Umiling si Chinyu at sinabing, siya, hindi dumating. Hindi na nagtanong pa si Yanrozo at tumango lang. Pagkatapos, sinamahan ni Chinyu si Yanrozo upang linisin ang silid mula sa loob palabas. Sa ganitong paraan, maituturing silang may matutuluyan. Pagkatapos niyang makalaya, huminga ng malalim si Chinyu at naramdaman ang chi, espiritual na enerhiya na nagmumula sa nakapalibot na lugar. Sa ganitong uri ng kapaligiran, sa palagay ko ay malapit na akong makapasok sa Martial Saint Realm, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Habang nagsasalita siya, biglang nagdilim ang paningin ni Chinyu at dumura siya ng puno ng dugo. Nang makita niya ang nakagugulat na dugo, isang bakas ng gulat ang sumilay sa puting nyebe na mukha ni Yanrozo. Ikaw, anong nangyari sa iyo? Nasaktan ka ba? Hinawakan ni Yanrozo ang mukha ni Chinyu at tumingin sa paligid. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at umiling, hindi, ito ay isang nakatagong sakit. Nakatagong sakit. Anong nangyayari? Sumimangot si Yanrozo at malamig na tumingin kay Chinyu. Walang choice si Chinyu kundi sabihin kay Yanrozo ang nangyari. Hanggat ako ay naging isang martial saint, ang sugat na ito ay mawawala ng kusa, sabi ni Chinyu. Bagamat sinabi niya ito, mukhang nag-aalala pa rin si Yanrozo. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sinabi ni Yanrozo, maaari mo ba akong turuan kung paano magtanim? Natigilan si Chinyu, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, oo naman. May dugo ang katawan ni Yanrozo na nagpabaliw sa lahat ng lihim na kaharian. Kung siya ay tumuntong sa paglilinang, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. At ang Jingdo Martial Arts Association at Yan Jinyao ay nagsabi na kung si Yanrozo ay pumasok sa cultivation, ito ay isang lubhang nakakatakot na bagay. Sa looban, itinuro ni Chinyu si Yanrozo ng hakbang-hakbang na paraan ng ehersisyo sa paghinga. Sa loob lamang ng kalahating oras, natutunan na ni Yanrozo ang paraan ng ehersisyo sa paghinga. Ang nakapalibot na chi, espiritual na enerhiya ay lumundag patungo sa katawan ni Yanrozo na parang bukal.
Nagsimulang tumaas ang kanyang chi sa napakaikling panahon. Hindi maiwasan ni Chinyu na matigilan nang makita niya ito. Ang ganoong bilis ay isang bagay na kahit siya ay hindi maihahambing. So fast. Hindi napigilan ni Chinyu na sabihin sa mahinang boses. Si Liu, na nasa gilid, ay nanlaki din ang kanyang mga mata at nagsabi, bakit hindi siya pinahintulutan ng pamilya yan na magtanim? Ito ay isang walang ingat na pag-aaksaya ng isang makalangit na regalo. Habang humihinga at huminga si Yan Rozo, mas lalong pumuti ang kanyang orihinal na maputi na balat. Dahil sa kakaibang ugali, nagmukha siyang diwata. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ni Yan Rozo ang kanyang mga mata. Kinusat niya ang kanyang mga mata at maingat na nagtanong, tama ba ito? Bumalik sa katinoan si Chinyu at mabilis na tumango, oo, tama. Bawal kang magsinungaling sa akin, nakangusong sabi ni Yan Rozo. Ang sulok ng bibig ni Chinyu ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kapaitan. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ang iyong paglilinang ay nagbigay sa akin ng maraming presyon, walang magawang umiling si Chinyu at sinabi. Si Liu, na nasa gilid, ay nag-thumbs up din sa kanya at sinabing, tulad ng inaasahan sa batang miss ng pamilya yan, kahit ang kanyang cultivation ay may mga tagumpay din. Dahil sa papuri mula sa kanilang dalawa, medyo napahiya si Yan Rozo. Kung gayon, dapat ba akong magtanim kasama ka? Mungkahi ni Yan Rozo. Okay. Matigas na tumango si Chinyu. Pagkatapos noon, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Kinuha niya ang kanyang koleksyon mula sa spatial artifact at nagsimulang magtanim. Sa kasalukuyan, ang pinakamabilis na bilis ng pagsipsip para sa Chinyu ay walang iba kundi ang puso ng yin at ang puso ng yelo. Sa makatuwid, sadyang inihiwalay ni Chinyu ang kanyang posisyon kay Yan Rozo. Tinuspinde niya ang Ice Glaze Heart sa gitna ng hangin at ginamit ang Heaven Devouring Technique upang dahan-daang masipsip ang panloob na chi na ibinubugo mula sa Ice Glaze Heart. Tuldok. Divine Alchemist Pavilion. Si Wan Guqiong ay nagdala ng 2 martial saints at tumayo sa plaza. Inilibot niya ang paningin sa paligid at walang pakialam na sinabi, hilingin ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion na lumabas at makita ako. Sumimangot ang pangatlong elder at nagtanong, sino ka, bakit gusto mong makita ang aming Pavilion Master? Tinulyapan siya ni Wan Guqiong at sinabing, wala kang karapatang kausapin ako. Ibinuko ng ikatlong elder ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang biglang itinaas ng martial saint sa likod ni Wan Guqiong ang kanyang palad. Dahan-daang kinurot ng martial saint ang kanyang daliri at ang katawan ng ikatlong elder ay agad na naging distorted. Isang napakalaking puwersa ang naging sanhi ng lahat ng mga buto sa katawan ng ikatlong matanda sa creek. Mabilis na nabaluktot ang katawan ng ikatlong elder at ang kanyang mga laman loob ay napisil lahat sa sandaling ito. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, ang katawan ng ikatlong elder ay direktang naging madugong ambon. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, agad silang sumipsip ng malamig na hangin. Napaatras ang lahat at takot na tumingin sa iilang tao sa harapan nila. Walang pakialam na sinabi ni Wan Guqiong, pumunta at tawagan ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion out para sa akin, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Natatakot ako na hindi makatwira na pumunta ka sa aking gamot na God Pavilion at pumatay ng mga tao nang walang dahilan. Sa sandaling ito, dahan-daang naglakad ang Pavilion Master mula sa hindi kalayuan. Nang makita niya ang babae sa kanyang harapan, isang bakas ng pagnanasa ang sumilay sa mukha ni Wan Guqiong. Hindi niya napigil ang dilaan ng kanyang mga labi, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang masamang ngiti. Hindi ko inaasahan na ang kilalang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay talagang magiging isang maliit na kagandahan. Sabi ni Wan Guqiong na may singkit na mga mata. Bahagyang sumimangot ang Pavilion Master at sinabi sa malamig na boses, bakit ka pumunta sa aking gamot na God Pavilion? Tuyong umubo si Wan Guqiong at walang pakialam na sinabi, narito ako para hanapin si Chinyu. Alam mo ba kung nasaan si Chinyu? Hindi ko alam. Sa madaling salita, wala siya sa may Divine Alchemist Pavilion. Ang Pavilion Master ay nagsabi sa isang hindi alipin o mapagmataas na paraan.
Malamig na tumawa si Wan Guqiong at sinabing, sino ang hindi nakakaalam na ang Pavilion Master ng inyong Divine Alchemist Pavilion ay pinapaboren si Qin Yu kahit wala siya sa Divine Alchemist Pavilion, dapat alam mo kung nasaan siya. Magsalita ka, huwag mo kaming pilitin na kumilos. Bago siya matapos magsalita, ang dalawang martial saints sa likod ni Wan Guqiong ay agad na humakbang pasulong.